Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, breaking news. Vic Rodriguez kumpirmado na. DP Sara ex PRRD PBBM nanlumo. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin at bigyan ng komento itong video ito patungkol po kay Attorney Vic Rodriguez. Nako, ano kaya nga nangyari dito kay Attorney Vic, no? Eto mga kababayan, tara, sama-sama po natin pakinggan at panoorin ito. Magandang araw mga kaibigan. Ito, malungkot, nakakatakot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Dahil ang opisina, law firm ni Attorney Vic Rodriguez, pinasok ng mga tauhan. Alam nyo na kung kaninong tauhan ito. Post po si third floor studio, Yosek Marlon and Yosek Pamela. Sila yung mga vloggers na nakadikit kay Attorney Vic. So napag-alaman natin yung pinasok ang opisina, law firm ni Attorney Vic. Ito ang post mismo ng third floor studio. Attorney Vic Rodriguez, law office, pinasurvey. Dalawang nagpanggap na kliyente for legal services, inakyat at sinorvey ang opisina ni Attorney Vic Rodriguez. Ako, ipagdasal po natin ang kalagayan, safety ni Attorney Vic at buong pamilya niya, and of course yung law firm niya. Anong ibig sabihin yan? Na surveillance na yan eh. Tinitignan na paano nila mapatigil si Attorney Vic. Okay. Basahin ko lang itong mga comments. Grabe ang mga comments. Napakawalang hiya. Undeclared martial law. Yes. Ano na? Like father, like son na. Mabuti noong panahon ni Marcos Sr. nag-martial law dahil klaro yung threat ng ating demokrasya, mga komunista. Kaya to me, no problem yung martial law ni President Marcos Sr. Ito ngayon, martial law na. Sinong kalaban? Kalaban ba si Attorney Vic na nagsasalita lang siya, he's just informing the public. Bahala ang publiko kung maniwala o hindi sa kanya. Bakit? Armado ba si Attorney Vic? Meron ba siyang armed group na pwedeng sabihin nating threat sa our national security? Wala naman. Kaya grabe ito. Di talaga titigil ang mga masasamang ito, sabi na isa. Lahat na lang, walang kalayaan sa pagpapahayag ng totoo. Sa Diyos kayo mananagot. Itong mga taong ito, wala nang takot sa Diyos. Akala nila sila na ang powers that be. Akala nila hanggang na lang silang mamuno. Kaya nga may charter change dahil gusto nila beyond 2034 sila pa rin. Ulitin ko, ang ginagawa ni Attorney Vic ngayon is nagsasalita lang siya kung ano ang nauobserbahan niya mga pangyayari sa ating gobyerno. Kasi sa ngayon si Attorney Vic na ang isa sa pinaka-active na convenors ng Maisog Rally. So kahapon nata yung Antipolo Rizal Leaders Forum, after that yun na, Maisog Rally na naman sa Antipolo Rizal. Okay, another comment, sabi ng isa, desperado na sila. Correct. Natataranta kung anong ginagawa para pigilan ang Maisog Rallies. Kaya lang, kagaya ng kanta. So yan mga kababayan, naniniwala po ba kayo na mayroong silent martial law na nangyayari ngayon dito sa ating bansa?
Ano sa palagay niyo po? Dahil tingnan niyo po yung ano nila, mga strategy. Una, biniran po nila yung Davao City, di ba? Dahil sa mga Duterte. Ngayon naman po, si Atty. Vic Rodriguez, kung matatandaan po natin mga kabayan, si Atty. Vic Rodriguez po ang isa sa pinakamalaki po ang naging ambag sa kampanya, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. Ha? Lahat po ng di ko alam, eto eto na lang, isabihin ko lang sa inyo. Si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Trixie Angeles, di ba? Naging parte po yan ng gabinete ni PBBM. Ang ano ko lang, si Atty. Trixie, medyo talagang pro Duterte pa yan, dati pa yan eh, di ba? Talagang po Duterte na yan eh. Si Atty. Vic Rodriguez, ang pinagtatakahan ko kung bakit ganon, di ba? Sa kanila to galing eh. Walang ibang ano to, hindi naman to Duterte loyalista, di ba? Marcos loyalist po ito pero sinibak. Ibang klase rin, no? Matapos kang tulungan nung nakarang eleksyon. Nung nanalo ka na, di ba? Ganito po ang nangyayari. Ang nangyari po kay Atty. Vic Rodriguez ay ganun din po ang nangyari kay Vice President Sara Duterte. Diba? Matapos po nilang tulungan, no? Ayaw man nilang aminin, mga kababayan, na malaki po ang naging ambag or tulong ni Vice President Sara Duterte sa pagkakapanalo nila, wala tayong magagawa. Pero, parehas po yung nangyayari ngayon kay Atty. Vic at saka kay VP Sara, no? Kung baga, trinahidor po sila. Ibon mang may layang lumipad. Di ba kinanta ito ni Atty. Vic sa isang may sugrali? Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Saan ba? I think Cebu, Maisog, kumanta si Atty. Vic. Gusto nilang anuhin ang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya desperado sila dahil habang ginigipit nila ang Maisog Rally, ginigipit nila si Atty. Vic, Atty. Roque Glenchong, Dr. Badoy, Mayor Baste, sino pa yung... So ito lang mga kabayan, bago po tayo magtapos, no, sa video ito, palakpakan po natin kasi saludo po tayo dito kay General Macanas, mga kabayan, no? Kasi alam naman po natin na kung nakasubaybay po kayo kay General Macanas, isa po siya sa mga loyalista, nagtanggol kay PBBM nung nakaraang kampanya. Isa po yan sa nangampanya pa yan kay PBBM, di ba? Maging tayo mga kababayan, tayo po ay hindi naman tayo loyalista, pero syempre nung pinili ni BP Sara kaya nga nabudol nga tayo di ba? Nung pinili ni BP Sara si PBBM bilang presidente, parang doon na rin tayo, no? So kaya aminado po ako mga kababayan, malamang si General Macanas ganun rin Aminado po tayong lahat na nabudol po tayo. Diba? Maging si Ma'am Maharlika nabudol rin. Kita mo si kwento ko lang mga kababayan yung sikat na vlogger mga kababayan na si Sangkay Janjan, di ba? Di ba Marcos loyalist land? Yan. Nananalo si PBBM, biglang sabi niya, ayoko na po maging political vlogger. Pero ganun rin naman ngayon di ba? Ayaw na po niya, pero ang tanong bakit? Yeah. Yan, counting lang yan mga kababayan, counting
history lang about sa atin, no, at sa kay Gerald Macanas, tsaka sa iba pang vloggers na talagang yung iba may nakikita rin tayo, yung iba ano na talaga, bumaliktad eh. Ha? Di natin alam kung anong nangyari sa kanila. Diba kasi nung una naman against sila sa mga ginagawa ni ganito, pinupuna pa nila, diba? Pero ngayon okay na po sa kanila. Hindi ko alam kung bakit naging okay sa kanila yung ganito ngayon, no? Eh, malamang sa malamang meron po yung mga pinag-usapan. Ginigipit. Lalong mag-aaklas ang taong bayan, lalong magpapakita ng tapang at ipaglalaban ang kalayaan. Nagkakamali sila. Okay. Ito, another comment. Ginagawa nila ito dahil alam nila hindi sinungaling at hindi masamang tao si Attorney Vic. Correct. Kasi salita lang yung nagpapayag lang. Kung walang katotohanan ang sinasabi ni Attorney Vic at iba pang mga maisog rally leaders, di pabayaan lang nila. Total, wala man. Yan nga po mga kabayan, no? Kung wala pong katotohanan, excuse me po, kung wala pong katotohanan, yung mga pinagsasasabi ng mga guest, no, speaker dyan sa Maisog Rally, walang epekto yan, no? Walang epekto yan sa administrasyon. Pero kung ganitong parang bawat salita dito sa Maisog Rally, bawat nagsasalita ay binibira nila, no? Eh magdududa na talaga ang taong bayan na parang may katotohanan talaga. Ha? Kasi 'di ba, like for example, nung kapanahonan ni former PRRD, 'di ba? Yung mga naninira kay PRRD, hindi naman pinapansin yun eh, 'di ba? Kasi wala namang katotohanan at hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. Pero bakit ngayon, no? Magsalita ka lang sa against sa administrasyon, sasabihin ka agad, bayaran to, ha? Pro-China to. Kayo ba hindi nyo rin nakikita yung mga nakikita ng mga nasa Maisog Rally, di ba? Kayo ba nagbibingi-bingihan lang or nagbubulag-bulagan lang? Wag naman ganun mga kababayan. Kung ayaw nyo makinig, kung ayaw nyo maniwala, wala namang magagawa yung mga nagsasalita dyan sa Maisog Rally. Yung mga naniniwala, no, at nakakakita na may basehan naman yung mga pinagsasabi nila, eh yun po. Wala tayong magagawa doon kung naniniwala sila. Ba? Pero kung sasabihin niyo na paninira yan, hindi po yan paninira kasi nandyan po kayo sa gobyerno. You are entitled to for criticism, di ba? Sa lahat ng ginagawa ninyo, talagang may magki-criticize sa inyo. Huwag po kayong balat sibuyas diyan sa gobyerno kasi, di ba? Isa po sa nature ng pagiging politiko ay ang talagang makriticize. May ginawa kang mabuti or masama, talagang babatikusin ka talaga. Lalo na kung may nakikita sa yung masama or ginagawa mong hindi pabor sa taong bayan, di ba? Talagang titirahin ka talaga ng mga taong concern, di ba? Ayan mga kabayan, ano naman po ang inyong komento, reaction dito sa nangyayaring ito kay Attorney Vic Rodriguez? Nako, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Kaya mga kabayan, maraming salamat po.